Good morning mga kaoy. Ito ang aking pusang makulit. Ginising ako. Si Lucy, ang baby kong makulit. Ginising niya ako kasi tanghali na daw. Wake up na daw. Wake up na. So today, samahan niyo akong ipapakita ko sa inyo kung paano mag-mix ng pagkain ng kalapate. Nandito si Gary today. Day off niya. So bukas may pasok na siya. Kaya ngayon, gagawin niya yun, i-mix na yun, mag-i-stock siya para hindi na ako mahihirapan kasi ako nagpapakain sa mga kalapati every morning. Yun, so tatayo na ako para ligpitin yung higaan ko. Kalambo ko, tatago ko yan kasi pag lalaroan niya ni Lucy at wala yan dito. Hindi yan nabibili dito. Sa Pinas pa yan. Mahal ko yan. Mahal na mahal ko yan. Hindi ako makakatulog ng walang kulambo. Kaya pag nakauwi ako ng Pinas, bibili ako ng maraming kulambo. Para meron akong reserva, masiraman. Hindi ako mahihirapan. Hirap kasi maghanap niyan dito. Wala niyan dito sa Australia. Yan, kilos-silos, likpit-likpit onte. Diba? Tapos, yan. Hilamos na tayo. Kita nyo ba ang taba ko na, no? Buksan ko lang yung bintana. I-open ko lang para maliwanag kasi ayoko nang nakabukas yung ilaw lagi. Tayo. Gihilamos lang ako saglit. Kasi dito, ang mga tao dito pag nag-work, pumapasok sa work, hindi naliligo. Uuwi sila, tsaka lang sila maliligo. Dun. So, pag gising atan, magre-retouch lang. Ako yan. Pag gising sa umaga, maghihilamos. Retouch lang din onte. Then, pag gabi na ako maliligo. Depende minsan, pag sobrang feel ko na, ang dumi-dumi ko na, maliligo na ako. Pero mga tao kasi dito, hindi ganun. At yung damit mo, hindi mo masasabing madumi dahil wala namang pollution dito. Malinis pa rin. Madudumihan lang siguro kung natalsikan ka ng something, o ano, putik o ganyan, di ba? Doon ka magpapalit. Pero mga tao dito, mabango naman. Depende siguro sa hygiene. Kasi nagpa-perfume naman sila dito eh. Yan. Linis tayo, hugas, toothbrush, tapos silamos, tapos retouch din konti para mukhang naligo. Kasi pag nandito si Gary, malamang aalis na naman kami niyan. Pag day off niyan at nandito siya, saan kami pumupunta, kaya nagpe-prepare na ako bago ako lumabas ng kwarto. Nakapag-ayos na ako, nakapag-lotion na ako kasi pag hindi ako nag-lotion ng may SPF, ako grabe, masa-sunburn ka dito. Mainit kasi summer sa kanila ngayon dito. Iba yung init sa Pinas tsaka dito. Mas matindi yung init dito eh. Kaya kung wala kang aircon, grabe, sakripisyo talaga. Yung mga puti dito, mga Australiano, hindi sila sanay ng sobrang init. Mainit talaga dito. Pero yung bahay nila, halos lahat ng bahay may aircon. Kaya, ganun din. Safe din pa rin naman. Pero pag tagating naman sa sasakyan din, yung sasakyan nila may aircon din. Kaya mabilis silang namumula sila pag nasaanan sila ng araw. Eh, ako, Pinoy ako. Hindi ako namumula, nangingitim ako lalo. Yun ang problema. Kaya, para ano na lang din, protection. Kasi nga, masakit siya sa balat. Mas magkaayos lang ako ng buhok at magpapalit ng damit, guys. Para ganda naman sa paningin ni Gary. Yan, nilalagay ko yan. Ano yun eh, para sa freeze hair. Kasi breeze yung buhok natin. Tapos, laman natin ng konting oil para mukhang naligo. Joke. Hindi, trip ko lang talaga yan ilagay kasi kesa gel. Ayan, yan siya. Maganda yan sa buhok. Ubus na nga eh, kaya bibili na lang kami ni Gary. Hindi ko alam kung mag-grocery kami today at hindi ko rin sure kung maipapakita ko sa inyo kasi may time na nakakatamad, alam niyo yun, mag-take ng video ng mag-video. Parang feeling ko napaka-ignorante ko pero gusto ko yung ginagawa ko, kaya it's my choice. Diba? Dito pala, yung room namin ni Gary sa bahay niya, may sarili siyang bathroom. May sarili siyang yan. Hindi na ako kailangan makigamit pa sa iba. Lalabas na lang ako, fresh na ako. May sarili kaming toilet sa loob ng room. Parang kala mo nasa hotel ka. Yung bahay niya kasi, yung style, kala mo hotel.
sa Pinas pero ordinary lang sa kanila yan dito. Halos ibang niyang friend, pag nakikiihi ako, ganyan, pupunta kami. Yung bahay nila ganyan, bongga. Kala mo, sabi ko, wow, para ako sa hotel. Natural na yung bahay nila ng ganyan. Bungalow, pes mukha siyang hotel. Yan, so tingko lang sing-sing ko kasi hinuhubad ko siya every time na maliligo ako. Nakalimutan ko suotin kagabi. Yan na, okay na yung looks ko. So, ayan, si Gary. Sabi ko sa kanya, halika na mag-mix na tayo. Yan, nakausap ko siya. Yan yung mga bucket. Yan yung pupunuin niya. Yan yung imimix niya. Yung last time na pinakita ko sa inyo na bumili kami, diba? Ilalagay niya yun dyan. Pero hindi lahat isang item. Iba-iba siya. Imimix niya yun. May mais, may kung ano-ano. May munggo nga eh. Paborito daw ng kalapati yun. Yan, may mga small bird siya. Hindi ko yung pinakialaman kasi masyado sila matatakutin. Ito, papakita ko sa kanya yung bodega. Bodega niya yan. Diyos ko, ang kalat, ang daming gamit. Kala mo talaga kung ano-ano. Pero ang laki niyan, yung bodega na yan. Hindi ko napakita sa inyo kasi sobrang kalat. Ang nakakaya naman. Yan yun, no? Yung nakatakip na yan, yan yung low moving, tawag ba doon? Basta, nagkakat siya ng grass. Sasakay lang siya parang kotse. Ayan yun. Ayan naman, hindi siya nabibili ng drum by drum. Sako-sako lang siya. Tapos sa pet shop siya nabibili. Kasi sabi ni Gary, meron daw nabibili ng ganyan, mga drum, pero sa Adelaide pa, doon sa hometown niya. Kaya, dito, choice siya. Pero alam ko next month or next time pupunta kami doon, magda-drive lang kami. Punta kami ng another state para bumili lang ng birds, pagkain ng birds. Nakikita nyo ba yan? Munggo yan. Yan. Paborito yan ng pigeon. Para daw candy yan sa kanila. Sabi ni Gary, pag kumain ng kalapati ng ganyan, nababaliw daw. Tataka ako kasi sa Pinas, hindi ko alam na kinakain pala ng mga kalapati yan. Kasi, excuse me, pagkain ng Pilipino yun, di ba? Kain nga ng munggo every Friday. Ayun naman, para siyang bigas. Kita nyo, salin niya yan. Ayan, mais. Imimix niya yan. Pupunuin niya kasi stock yan eh. Para hindi na ako mahihirapan pag papakain ko yung mga birds. So guys, kung nagtatanong kayo, hindi ko trabaho ko yan. Gusto ko lang siyang gawin kasi nga yan lang yung pinagkakabalahan ko dito. Sobrang laki ng bahay, nakaka-boring. So, sabi ko kay Gary, ako na lang magpapakain ng mga ipon, ng mga kalapate, dogs. Wala naman ako ginagawa maghapon dito kundi magpalaki ng tiyan. Napagod na akong humiga at kumain. Joke. Pero pag nandito si Gary, ginagala kami, punta kami kung saan. Halos kulang pa nga yung day off niya. Minsan may day off siya 4 days. Then, work ulit. Uwi na siya gabi na. Minsan pang gabi siya. Dito siya umaga. Tulog naman siya, siyempre. Ito na lang yung way ko para makatulong. Masaya naman din ako sa ginagawa ko. Yan, nakita niyo yung drum? Dami, no? Yan, lahat yan. Pagkain niya ng birds, ng mga kalapati. Iba-iba. Sa isang drum mais, sa isang drum parang pikas o para siyang sunflower, parang ganun. Ayan, ayaw ng kalapati yan, pero binibigay niya pa rin yan. Pang diet daw kasi yan, sabi niya. Kada papakainin ko yung mga kalapati, yan ang huling natitira. Tapos dito, ayan nakita niyo ba yan? Diyan niya imimix yan, sasali niya yan dyan. Wala pa siyang mixer, bibili pa lang daw siya ng mixer. Kaya sa ngayon, mano-mano lang muna. Masaya naman siya sa ginagawa niyang ng ganyan, mano-mano. Kita niya, yan, takpan, ikot dito, ikot dyan, halo dito, halo doon, yan. Tapos isang ganyan, isang timba, ganun. Nag-i-stock siya ng 3 timba, tsaka yan, isang malaki na yan, lalagyan niya yan. Yung malaki na yan na mixer na yan, pag may laman yan, for just emergency lang yung bawa. Milakad siya, hindi siya nakapag-mix, bubuksan ko yan, dyan ako kukuha. Tapos next day, antayin ko na siyang mag-mix. Kung kaya ko nga lang mag-mix, ako na lang. Kaso, ano mo yun? Mabigat. Kasi pag napuno na yung timba, mabigat na siya. Nahirapan na akong i-carry. Kaya sabi ko, ikaw na lang. Yan, mix lang. Then, salin.
Gagawin yan sa dalawang timba, ganyan din. Haluin. Tapos isalin. Tapos tatakpan. Alam nyo ba dito pag pinapakain ko yung mga kalapate, may takal yun. Bawa sa baba. Dalawa kasi yung kalapating kulungan. May sa taas, meron sa baba. So ito, papakita ko sa inyo. Pakainin ko to. Itong mga to, puro boys yan, boys. Naibibigay lang ako sa kanila. Ano yun eh, hindi naman talaga ni-mix yun ni Gary. Ibigay ko lang yung sobrang natapon kasi may natapon. Sabi ni Gary, ibigay ko daw. Then later, pakainin ko na sila ulit. Yan, tignan nyo yan. Yan yung tray. Diyan ilalagay yung mga foods. Malaki kaya yung bahay ng kalapati niya. Pari ko nga sa kanya, ano ba yung bahay ng kalapati mo? Bahay na namin yan eh. Bahay namin sa Pinas. Diba? Ang ganda ng mga kalapati niya. Focus ko yan, makikita ninyo. Yan, mga girls yan. Kasi may pugad sila. Tapos, separated yung boys, separated yung girls. Favorite ko yan, si Medina. Ang cute niya, no? Para siyang chicken na maliit. Nakakatuwa. Tapos, alam mo ba, pag binuhat niyo yan, ano yan, ang bigat. Sabi ko nga, baka pag niluto ko to, malaman to. Taba-taba. Pero mahal kasi yung mga kalapati ni Gary. Hindi yan basta-basta. Ayan yung mga pugad nila. Diyan yung loob. Diyan sila nangingitlog. Kahit wala silang asawa, puro girls lang sila. Nangingitlog sila. Ayan, nanginginig-ginig pa siya. Oh. Girl din yan. Pero alam nyo ba yung egg niyan? Walang similya yan. Ayan, brown. Nakikita nyo. Bigay yan ng friend ni Gary. Kasi, nung time na yan, sabi ko, sige, i-accept mo na lang. Kasi sa kanila, pag hindi mo in-accept or walang gustong mag-alaga, babaliin nila yung pakpak ng kalapati hanggang mamatay. Kawawa naman, di ba? Kasi sabi ko, sige, kunin mo na kahit. Kasi sa kanya, kaya hindi niya na pinalagaan kasi iba daw yung father. Parang nagbe-breed sila. Dapat yung isang nanay, good yung breed. Yung tatay, good yung breed. Ang presyo ng kalapati dito ay 7,000. Yung iba ay 17,000, 12,000. Depende sa klase ng kalapati. Hindi tulad sa atin sa Pinas na 300, 100, hindi siya ganun. At yan ay nilalaban dito. Nire-raise yan dito. Halos lahat ng mga tao dito sa Australia, may kalapate, may pigeon. Nagulat ako kasi akala ko sa Pinas lang meron yan. Ito na, papakain na ako kasi tapos na si Gary mag-mix. So, 5 takal sa baba at 8 na takal sa taas. Meron pang taas, yun naman, yun yung pinang-re-raise kasi papakawalan na namin yun next week. Mapapakita ko sa inyo kung paano siya ipakawalan, i-train. I-re-raise na kasi namin siya sa sali, isasabak na siya sa laban. Kasi nandiyan sa baba, hindi siya pwedeng i-raise, sabi ni Gary, kasi pag pinakawalan yan, babalik daw yan sa totoo niyang owner dati, sa dati niyang owner. So yan, lakad tayo, dito yung sa likod. Yun yung pulungan na sa baba, yung sinasabi ko yan. Yung mga yan, hindi pa yan pwedeng pakawalan. Okay, mag-o-open ako ng water kasi kailangan din natin palitan yung tubig nila araw-araw para fresh, 'di ba? Sometimes naman wala nang laman kaya lalagyan natin. Tapos linis-linis na rin yun. 'Di ba? Ang kalat pa, hindi pa tapos. Ayan, ang pomelo. Nakalaylay lang. Tapos ayan, orange naman yan. Hindi ko rin sobrang nakakapagod kasi kung aayusin mo dyan na hindi kulang ang isang araw mo para linisin yan. Sobrang laki, sobrang lawak. Ito naman yung second na yan. Nakita nyo ba? Diba? Sobrang lakawak ng bahay niya. Sabi ko, magtayo pa tayo ng isang bahay dito. Diba? Yung bahay ng kalapati, bahay na yun sa Pinas. Pero kalapati lang ang nakatira. Ang laki-laki, oh. Diba? Sabi ko, ito ko. Pwede ko nang paupahan to eh. Sa Pinas yun, pinaupahan ko na yun. Pakinabangan ko pa. Pasok tayo dito. Nilinis ko na to dati. Ayan, ang laki-laki, diba? Parang isang sala na. Pero kulungan lang yan, kalapati. Ayan. Yung pintuan nila, sliding pa, oh. Diba? Oh, wow. Kita nyo yan? Mukha siyang konti, pero kung nandyan ka talaga actual, ako nagsasabi sa inyo, ang dami niyan. Kasi may lumilipad sa likod ko, sa ulunan ko, sa gilid ko. Ayan sila.
mga pasaway, yan, mix yan sila, may babae, may lalaki. Kainin lang natin, tatakalan ko sila. Pero pag nangingitlog sila, hindi namin pinalilimliman kasi sabi ni Gary, kumbaga, kung sino-sino yung tatay, ganon, hindi siya good. Hindi mo alam kung sino yung tatay sa kanila dyan. Kaya ang ginagawa, dati ginagawa ko sa itlog, nilaga ko, tinikman ko. Hindi, sobra siyang alam mo ba yung sa itlog na sobrang masapang? Basta, siya, malakas yung niya. Kaya ang ginawa ko, pinibigay ko na lang sa dog, pinapakain ko na lang sa aso. Masyadong, yung protein ng egg niyan. Diyos ko, high blooding ka. Ayan, yan yung tubig. Di ba nag-off-in ako sa baba? Yan siya, papalitan ko siya. Pero di ka pinupuno kasi mabigat yan. At one time nga napuno ko yan, natapon yan dyan. Hindi naman agad matutuyo. Tapos babaho yung kulungan. Kaya, ingat-ingat sa kasi sabi ni Gary, mas better na yung kulungan ng kalapate, hindi basa. Kasi nagpo-form siya cause siya ng baho. Pangalawa, yung ayaw ng kalapate ng basa. Di ba yung mga birds gusto nila tuyong-tuyo, parang dry, ganun. Kaya tingnan mo, kaya yung poops nila, parang na lang powder. Hindi mabaho. Hindi tulad nung sa kalapati sa Pinas na, Diyos ko, masusuka ka talaga. Diyan hindi. Para na lang din siyang powder. Tapos hindi siya mabaho. Or depende sa pinapakain. Ayan, di ba? Ang cute. Kumakain na sila. Yan na. Tapos ko na yung tubig na ilagay ko na. Saling ko na. So, bababa na ako. Nag-check ako baka kasi may mga egg sa mga gilid-gilid. Minsan kasi may mga egg. Pakalat-kalat. Wala kasi silang pugad dyan. Halo-halo sila dyan. May boy, may girl. Sa baba, dyan ako lagi dun sa baba. Gusto ko yun kasi nakikita ko yung favorite ko na kalapati. Si Medina. Yan, check nyo. See? Nakikita nyo ba yung nakikita nyo na yan? Kay Gary lahat yan. Napakalawak. Sabi ko nga, bakit? Ang tao dito, mahilig sa, ayan, orange yan. Mahilig sa malaki sila. O dahil malalaki sila. Ayan, pumilo na walang nag-harvest. Nalalaglag na lang tsaka kinakain ng mga uwak. May uwak dito. Maraming uwak. Maingay. Ayan yung tubig ng sa baba. So, ipa-front ko yung para makita nyo. Ayan, laki ng legs ko, no? Yan, linisin natin yung tubig. Papalitan ko lang, tapon ko. Tapos, another again. Diba, lumaki ako ng sobra. Kaya, kilos-kilos tayo para sumeksi tayo ulit. Hindi puro siksik. Nahihirapan akong buksan na yan. Iinis ako dyan sa gripo na yun. Ayan. Linis ng konti. Then, wash. Then, palit tubig ulit. Ganyan lang yan. Pati yung sa kabila, lalagyan ko ulit. Para bukas naman ulit. Minsan, chinecheck ko pag sobrang init dito. Ayan. Kasi minsan mabilis maubos. Mga kalapati na uuhaw. Kasi nga sobrang init dito. Minsan naman hindi. Ayan. Bali. Puno na. Tatakpan na lang natin. Then, di ba? Nakikita nyo ba? Para siyang bahay ng tao. Pero bahay lang ng kalapati yan. Puno na siya. Takpan na natin. Ayan. Tanapon ko ulit kasi yung kabila naman papalitan natin. Kailangan natin yan. Kasi pinagsama na yung boy sa boy, girl sa girl. Dati, isang hilera yan. Separated sila. Separate yung isang boy tsaka isang boy, girls to girl. Ngayon, isang boy, isang girl. Yun na yun. Pinagsama na ni Gary. Para hindi na rin ako mahihirapan. Yan, nakita nyo yan, dalawang bakante na yun. Doon yung dati yung ibang kalapati. Pero ngayon, sama na sila. Magkasama na yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ito, yan, pasok tayo sa loob. Pakainin na natin kasi yung unang binigay ko, yun yung natapon. Ngayon, ito na talaga yung pagkain nila, yung minix ni Gary. Nakikita niyo yan si Medina. Yan yung sinasabi kong si Medina. Mukha siyang chicken. Pero kalapati siya. Na mataba. Ayan, saling ko lang yun dyan. Kakain na sila. Ayan si Medina. Dito naman sa kabila. Ayan, para sa girls yan eh. Dito salin natin dito sa kabila. Bigyan natin dito. Baba ko lang yung tray.
Mga boy yan, mga boys. Yan sila. Excited sila sa pagkain nila, oh. Dito tayo sa kabila. Ito, mga girls naman to. Tataktak ko lang yan tapos sasalinan ko. Kasi wala nang laman yan. Ayan na si Medina. Medina ang tawag sa kanya. Pero hindi naman talaga mangalan niya. Tawag lang sa kanya. Sa pagiging breed niya, ganun. Medina. Ayan na. Alam niyo yung kalapati dito, ang lalaki. Malaki siya. Di katulad ng Pinas. Yung katulad ng Pinas, ang size nandito, parang baby. Foreign din ba siya? Foreign. Ayan o. Ayan. Lalagay natin dito. Ayan. Yan yung mga pugad nila nandoon. Yan. Diyan sila nangingitlog. Pero wala silang asawa. Kasi girls yan eh. Puro girl lang yan eh. Walang similya yung egg nila. Kaya walang sense kahit limliman nila yan ang limliman ng ilang buwan. Hindi yan. Bugok pag kung bugok na siya. Bugok siya kasi wala siyang similya. Pero nangingitlog sila kahit wala silang asawa. Ang galing no? Kaya nilang mangitlog ng walang asawa. Dahil yun sa pagkain na kinakain nila. Dati may chicken si Gary. Nangingitlog. Walang asawa. Ayan. Ayan yung mga kalapati kumakain na. Ang ganda, diba? Sino ba naman hindi matutuwa? Makainin sila ng ganyan. Tapos pag nakikita ka nila, para silang sobrang excited kasi alam nila dyan na yung pagkain nila. Natutuwa ako kasi yan lang ang hilig ni Gary. Hindi siya palainom. Hindi siya sugalor. Yan lang, hilig niya kalapati. Sa atin nga sa Pinoy, mga tatay dun, hilig sabong, diba? Manok. Siya naman, kalapati. Kalapati ang niya, pinagkakaadikan niya. Ang presyo ng kalapati, alam niyo ba? Napakamahal. Sabi ko nga sa kanya, alam mo kumakain ako ng kalapati. Kasi dati ang papa ko nagkakatay ng kalapati pag nakakahuli. Nagulat siya. Yeah, really? Oo, pag galit ako sa'yo, isa-isahin ko yung katayin. Magulat ka. Napakadami pa man din yan. Nasa 300 plus. Sobra. Yan, 300 plus pa lang yan sa baba. Hindi ko alam kung magkano, ilan yun sa taas. Mahal na mahal niya yung mga kalapati niya na yan. Pinaglalaanan niya pa yun ng panahon. Ngayon, nakita niya si Medina. Ayan, si Medina. Ang cute-cute niya, diba? Ang bigat yan, binuhat. Tapos salatang malaman. Grabe sila kumain, oh. Lunok na lang. Labas na tayo kasi nangangagat ng mga lamok. Ayan. Babalik ko na tong bucket. Anyway, hindi pa pala ako nag-aalmusal. Ganito akong ginagawa ko pagising ko dito. 7. Tapos pupunta na ako sa mga pigeon. Spend lang ako dun, pakainin ko sila. Tapos katapos, yan, babalik na ako dun. Nakaupo si Gary dun. Nagkakape ata yun. Ay, pero pag gano'n yan, tatanungin ko kung gusto niyo pa ulit magkape. Tsaka ako mag-aalmusal pag natapos ko na yung gawain ko na yun. Routine ko na siya. Ayan, swimming pool yan dyan. Hindi naman ako inuutusan ni Garing gumawa ng ganyan. Gawaing bahay, magpakain. Ako na lang yung nagkusa kasi wala naman ako ginagawa eh. Masyado na akong prinsesa dito. Kilos-kilos din tayo. Ayan. Ayan si Gary. Ayun yung favorite place niya kaya yan dyan. Kasi dyan nakakapag-smoke siya. Sa loob kasi bawal. Yan, kakanuna ako ng milk. Coffee ni Gary. Then, sa akin. Hindi ako magmi-milk ngayon. Hindi ako nagko-coffee. Milk ako tsaka tea. Ang bali, mag-water lang ako today. Then, magsi-cereal. 3 scoop sa kanya. Tapos, 1 sugar. Pero ginagawa ko 1.5. Pasaway ako eh. Kasi dadamihan ko naman yung tubig. Kanya yan. Laki ng mug niya, diba? Coffee lover. Coffee lover yan. Pag nagkakape ako, tapos, mahilig siya manggulat. Ayoko. Nagiging magugulatin ako. Yan, rep, daming nakalapaskil. Wi-Fi na password, nandyan din. Kung ano-ano. Pasensyahan nyo na. Ayan ang cereal ko. Kinuha ko pa yan. Bagong bili yan kasi ayoko na yung isa. Nagsawa na ako dun. Milo cereal. Ayan naman. Iba-iba naman para masarap. Hindi nakakasawa. Minsan hindi naman ako nag-cereal. Bread lang. Or minsan wala. Depende sa mood ko. Then later, alis kami.
punta kami sa doktor. Papa-check up kami. Sama ko kayo. Pero, sa away lang. Kasi baka bawal mag-take ng video dun. Hindi ko sure. But, I will try. Yan. Lalagyan natin ng milk yan. Tapos, dun tayo kakain sa tapat ni Gary. Tayo sa may, parang ano niya yun eh, balkonahin niya yung likod ng bahay. Kasi hindi siya pwede dyan sa loob kasi may aircon dyan, tsaka bawal mag-smoke. Dun sa likod, open area siya. Pwede siya mag-smoke. Kaya, dun siya. Favorite niya dun, sa likod. Lagi siya dun nakatambay. Lagi siya dun nakaupo. Nagsiselfone, nag-yosi. Kaya, dun kami nagkukwentuhan. Diyan lang kami sa loob pagka manunood. Or may TV naman kami sa loob ng room. Ayun. Daming TV dito. Bawat room may TV. Yan, coffee niya yan. Lagyan ko konti. Yan. Diba? Sabi ko sa inyo, alis kami. Alis kami. Yan. Pakita ko sa inyo yung harap ng bahay. Yan. Isa pa lang yung nakapark kasi umalis na yung ibang tenant. Nag-work sila. Kapitbahay yan, neighbor. Yan. Bahay niya yan. May kapitbahay siya. Si Christine, yung neighbor namin. Tinatanggal niya na yung trala kasi kinabit niya yung trala. Mabigat yan pag binibit. Kaya, yan yung kotse. Sabi sa kanya, hi, mag-hi ka. Diba? Sabi niya, hi. Pasaway. Yan. Alis na kami. Yan. Magpapacheck lang kami. Kukuha ng sa akin yun, hindi sa kanya. Okay? Lilinawin ko lang. Kukuha ako ng dugo for test. Okay? Gala kami. Tapos gagala na rin kami after nyan. Malayo-layo yung biyahe. Pakita ko sa inyo kung paano dito umalis. Walang masyadong traffic. Ay, hindi masyado. Wala talagang traffic. Ayan. Lalabas na kami ng village. Parang village yung bahay niya. Pero grabe yung mga dito. Bahay. Lalaki. Wala kang makikitang maliit na bahay. Pero sabi niya maliit na nga daw yung bahay niya. Sabi ko, grabe naman yung bahay mo. Liit na yun sa'yo. May swimming pool. Laki-laki ng ayan, mga bahay dito. Ayan, malapit na tayo umexit sa highway. Highway na kami. Ayan. Ang gwapo ng driver ko. Tingnan niya. Kasi nga, iikot kami. Baka mamaya may makasalubong or something. Ayan, di ba? Napakaganda ng panahon ngayon. Kita niyo ba yan? Bawal kaming sobrang bilis kasi may limit yung mga dito, highway. Ganda ng bundok. Napakaganda dito. Lahat makikita mo sa daan, puro green. Puno. Minsan kangaroo. Tumatalon sa daan. Ayan. Salamat sa panonood ninyo sa malaewan kong vlog. Sana wag kayong magsawang manood. Suportahan nyo lang. Joke. Sisimula pa lang naman ako. Practice lang. Malay nyo next time. Very good na ako. Okay na. Magaling na akong mag-vlog ba tsaka mag-edit. Sa ngayon kasi phone lang gamit ko. Bye!